Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot, lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita, "Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon." Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, "Ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon ay kapistahan ni San Joaquin at Santa Ana, ang mga magulang ng Birheng Maria at ang mga lolo at lola ni Jesus. Hindi matatagpuan ang kanilang pangalan sa Biblia, pero ito ay nasa totoong tradisyon ng mga Kristiyano. Tulad ng kaugalian noon at pati pa ngayon, ang mga lolo at lola ay tumutulong sa pagpapalaki ng mga bata. Kaya ang 2 matatandang ito ay katuwang din ni Jose at ni Maria sa pagpapalaki at paghuhubog kay Jesus sa kanyang kabataan. Sa pagpaparangal natin kina San Joaquin at Santa Ana, pinaparangalan natin ang lahat ng mga matatanda at mga lolo at lola ng ating panahon. Kilalanin at pahalagahan natin ang kanilang patuloy na pagtulong sa ating mga pamilya at sa ating lipunan. Sila ang umuugat sa atin sa ating mga family traditions at sa ating pananampalataya. Marami sa atin ay natuto tungkol sa Diyos at sa panalangin mula sa ating mga lolo at lola. Si Moises ay umakyat sa bundok ng Sinai at doon nakipag-usap sa Diyos. Pagbaba niya sa bundok, sinabi niya sa mga tao ang salita ng Diyos. Ang mga tao naman, siguro dala pa ng kanilang pagkatakot sa Diyos, ay parang isang tao na nagsasabi, "Lahat ng inuutos ng Panginoon ay susundin namin." Nagpagawa si Moises ng altar sa paanan ng bundok, nagawa ng 12 bato na kumakatawan sa 12 tribu ng Israel. Nagpakatay si Moises ng mga hayop at kinuha niya ang kalahati ng dugo ng mga ito at iwinisik sa mga tao. Ang kalahati naman ay ibinuhos sa altar.
Si Moises pa ang gumawa nito kasi wala pa silang pari noon. Hindi pa naitatalaga si Aaron na kapatid ni Moises na maging pari kasama ng kanyang mga anak. Ang seremonyas na ito ay ang seremonyas ng pagtitipan ng Diyos at ng mga tao. Pinag-iisa sila ng dugo ng mga hayop. Ang bahagi ng mga tao sa pagtitipan na ito ay ang pagsunod nila sa mga kautusan ng Diyos, habang sila naman ay aalagaan ng Diyos. Ang pagtitipan sa mga Israelita ay pinagtibay ng dugo ng mga hayop doon sa bundok ng Sinai. Ang pagtitipan sa bagong tipan sa mga Kristiyano ay pinagtibay din ng dugo, pero ng dugo ni Jesus doon sa bundok ng Kalbaryo. Ganong kahalaga ang pagtitipan na dugo ang siyang kumasagisag sa buhay, ang ginagamit na pagpapatuon ito. Ang tipan ay isang solemn na kasunduan. Dahil sa ito ay kasunduan, ang dalawang partido ng pagtitipan ay may gagampanin, ay may gampanin na gawain. Ang gampanin ng Diyos ay tanggapin at alagaan ang mga Israelita bilang kanyang bayan. Ang gampanin naman ng mga tao ay mamuhay ayon sa mga kautusan ng Diyos na dala ni Moises. Sa bagong tipan naman na kinabibilangan natin, ang gampanin ng Diyos ay maging ama natin. Aalagaan niya tayo bilang mabuting ama. Tayo naman ay mga anak niya at mamumuhay tayo bilang mga anak sa pagsunod natin sa mga salita ni Jesus. Sana maging tapat tayo mga anak. Hindi natin mapagdududahan ang katapatan ng Diyos. Ang problemahin lang natin ay ang ating katapatan, ang ating pagsunod sa mga utos sa atin, ang utos na umibig at sa ating pagsunod sa halimbawa ni Jesus. Bigyan mo po kami ng katapatan na ito. Ang lahat ng kabutihan ay galing sa iyo, O Panginoon. Pating aming katapatan ay aming inaasahan din na ibibigay mo sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.